tayo sa Gomoka Street, kung saan kasama natin ang Star Works na sina Steph at si Patrick, na baka nagsiswimming. Either doon sa, bagong gupit Pansin ko lang. Ay, may wave! May body of wave! Profile. Sige, yung mga ganyan, hindi kailangan ng Maghunos salbabida. dili ka. Ayan, salamat. Ayun na siya. Kuya Glenn, inisin mo muna yung whitewater rafting natin. Kahit anong gawin ni Kuya Glenn, hindi yan malulunod. Lulutang at lulutang. Okay, ito talagang mama, alam mo, masarap talagang magtampisaw. Sa ilog, fresh ang water, sing fresh ng kwentuhan natin na hindi pang marites, pero kwentuhan ang Marites! Oh, galing. Maaga pumasok OFW na nanay, pero hindi sa sariling bahay. Ako yung nanay na umalis para magtrabaho sa ibang bansa. Hindi dahil gusto kong iwan anak ko, kundi dahil kailangan. Araw-araw akong pagod, pero mas mabigat yung lungkot na hindi ko siya nakikita habang lumalaki. Lahat ng para sa'yo na sinasabi ko, totoo pero may kapalit pala talaga. Habang binibigyan ko siya ng magandang buhay, unti-unti ko ring namimiss yung mga bagay na hindi na maibabalik. Yung presence ko bilang nanay. Tapos uuwi ka sa Pilipinas, iniisip mo magiging masaya lahat. At oo, masaya naman sa simula, pero napapansin mong may nagbago na. Pinakamasakit, ikaw yung nanay pero pakiramdam mo, bisita ka lang. Minsan iniisip ko pag dumating yung panahon na pwede na ako umuwi ng tuluyan, tatanggapin pa kaya niya ako ulit bilang nanay. Throw away nanay. May nakakaiyak naman yung kwento natin. Mga nakalabing-5 lunok ako ng luha. Alam mo, hindi ako, wala akong experience sa pagiging OFW ng magulang mama kasi si mama naman noon nakabantay sa amin at si papa naman ay government employee. Pero ako, medyo relate ako kay throwaway nanay kasi ngayon ko lang talaga na-experience makasamang mga anak ko kasi halos everyday for 29 years nagte-teleserye ako. Kaya pakiramdam ko, medyo relate ako sa kanya. Ngayon, unahin ko muna sa inyo kasi baka meron kayong ibang take. Siguro, Angela muna. Well, yun nga, hindi na rin to bago kasi marami talaga tayong mga kababayan na talagang ganyan yung landas na tinatahak. Dahil walang oportunidad dito sa ating bansa, they chose to go to abroad para makapagtrabaho at ang kanilang pinaka-main goal doon ay makapagpadala ng pera para sa kanilang mga anak para makapag-aral, mabigay yung mga pangangailangan nila. So ito yung something na masakit para sa mga magulang na kailangan nilang lunukin. They are given 2 choices. Kung dito ako sa Pilipinas, hindi ko mapapakain mga anak ko. Kung doon ako sa abroad, mapapakain ko sila pero magiging stranger ako sa kanila. So buti nga ngayon, Mama, dahil dati, I remember may mga kakilala ko na OFW din, no, pag nakakausap mo sila, mga kamag-anak, kaya mga kapitbahay, hindi nila alam pa paano sila makipag-ugnayan, 'di ba, sa kanilang mga kamag-anak. Dahil wala pang social media at that time. Ngayon kasi pwede ka na mag Telegram pa video, nun. video call, 'di ba? So, gano'n na lang siguro kailangan matinding pag-uusap, 'di ba, sa iyong mga anak na as much as possible kahit na ikaw ay nasa ibang bansa, make sure you find time na kumustahin sila. 'Di ba? Kung kamusta yung araw nila, anong nakapagpasaya sa kanila, at iparamdam sa kanila na kahit malayo ka, ay nandiyan ka pa rin para sa kanila. Angela, tawagin natin ang mga anak mo, Patrick at Ayan na. Steph. Meron silang, mga anak ni Angela. meron silang gustong iparating sa'yo. Teka muna, napansin yung resort. Wow. Ganda. Ano mo na, oo. At sa resort, nag-jeans pa kayong dalawa. Hindi pa rubber shoes mo, ha? Pwede na po kasi ako tumalon dun eh. Okay. Oy, wait. Halika Patrick dito. and Steph. Okay. Alika, Steph and Halina Patrick, kayo. Mama Chicks, tanungin natin si Steph, siya daw ang nakaka-relate. Bakit? Nanay ka na ba, Steph? Hindi pala. Sorry, mali. Gusto ko lang malaman. Yung mami ko po kasi is OFW din po. And lumaki rin po ako kasi nang walang tatay. So, ever since I was a kid po, parang wala po akong kasama sa mga special occasions ko po. So, parang nakaka-relate po ako. At the same time po, naintindihan ko naman po yung nanay ko kasi ginagawa niya po yun for my future. Anong ginawa ng nanay mo para maintindihan mo? Kasi yun yung struggle ni throwaway nanay. Ang lagi naman po siya nangangamusta sa akin and di niya po ako sinasabihan na
ng kung ano-ano kasi kahit po nasa ibang bansa po siya, pilit pa rin po niya ako kinakamusta and lagi pa rin po siyang updated sa akin. At the same time po nakakalungkot kasi kapag nakakita po ako ng family na kumpleto, medyo nawawarak po yung puso ko. May kirot po. Pero at the same time, pilit ko pong iniintindi na para sa akin naman po yung Oo, ginagawa. tsaka alam mo, oo nga. But alam mo, I'm so proud. Ako nga hindi mo nanay eh. Nakasama Diba? ko lang mama for a while, pero napaproud na ako. And I'm so sure yung ginagawa mo ngayon, ikaka-proud ng mga magulang mo yan. Bago natin kasi tanungin si Patrick, gusto ko lang dagdagan yung sinabi. Kasi yan din ang tendency ng ibang bata. Kesa masaktan sila, ganun ang gagawin nila. Parang yung ginagawa ng anak niya is parang Defense lalo yung nalang siya, mechanism. defense mechanism para hindi niya maramdaman. So sa totoo lang, parang kung iintindihin din ng nanay, parang nagsusungit yung bata or ayaw kang kausapin, linalayo niya yung sarili niya kasi pinoproteksyonan din niya yung sarili niya. So kung bigyan ninyo ng panahon, malalaman niyo na hindi sa ayaw sa'yo or galit sa'yo. Yun lang talaga. Oo. Patrick, ikaw, meron ka bang experience sa ganyan sa pamilya mo or kung baga makakilala mo? Kila mami daddy po, di po sila OFW, wala lang po silang oras na makita po ako kasi pinasa po niya ako sa ate po ng mama ko. Doon po ako lumaki sa kanya. Tapos every once a week lang po silang dumadalaw sa akin. Pero doon pa naman po okay lang po sa akin kasi nakikita ko po ngayon, todo suporta pa rin po sila sa akin. Oo. Ay, alam mo, everything will turn out for the best. Kaya din kayo naging ganito kasipag ay dahil sa mga pinagdaanan nyo sa buhay. Di ba, Mama? Naniniwala ako dyan. Mama, anything more you'd like to add bago ko lang tapusin? Ay, talagang this is a phenomenon sa ating bansa. Napakadaming OFW. At saka, yun na, parang isipin nyo rin lang, tandaan nyo na hindi kayo nag-iisa. At in the end, alam naman natin ang inyong intensyon. At para naman yan sa pamilya nyo. Pero maganda yung sinabi ni Angela, kayo ang magde-desisyon dyan. Kasi dalawa lang talaga yan. Iiwan mo dahil kailangan kang kumita or magsasacrifice kayo, mas mahina kita dito, pero magkakasama kayo. Ano ang kaya nyo? Saan kayo? Oo. Ako, palagay kong idadagdag ko na lang, Mama, sa lahat ng mga OFW po, ng mga kapatid natin na patuloy na lumalaban sa buhay. Sa labas po at sa kabila ng mga war na nangyayari ngayon sa Middle East, mabuhay po kayo. At huwag po kayo mag-aalala. Dahil I'm sure mga pamilya ninyo, hindi man nila ma-express palagi ang kanilang pagmamahal sa inyo. Sure naman tayong ang pagpapasalamat at pagmamahal ay laging nandiyan dyan, basta pamilya. Ayan. Oy, naku, thank you so much. Ang bigat, no? Grabe, pero alam mo kasi, ito yung everyday pinagdadaanan issues nito. yan. Oo. Sa mga gusto pong dumulog at humingi ng payo sa kanya-kanyang mga issue at problema sa relasyon o sa buhay, share nyo na po ang inyong kwento. Sali na sa aming Facebook group, nakapin po yan sa aming official FB page. Abangan po bukas ang isa na namang istorya na ating pag-uusapan, hihimayin at bibigyan ng opinyon dito lang sa Marites! Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.